Chapter 4, verse 8 to 10. Ito po sinulat ng Apostol Pablo, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not despair. Verse 9, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Yan po si Apostol Pablo, na kung saan ay sa kanyang ministry, sa kanyang paggawa ng kalooban ng Diyos ay nangyayari ng persecution, ng hardship situation, ng mga, you know what, gusto ko yung sabi niya dito na struck down but not destroyed. Tumumba rin siya, pero hindi nasira. Amen? Nadapa, pero bumangon. Nagkasakit ngayong 2025, pero gumaling. Amen? Hallelujah. So palakpakan natin ang Panginoon. So ngayong 2025 ay napakaraming ginawa ng Diyos personally, sa family, sa church, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero kailangan nating i-let go. Amen? Ulitin ko, napakaraming ginawang magandang bagay ni Lord sa 2025, pero kailangan mong i-let go. Amen? Dahil meron pang gagawin ng Diyos itong 2026. Dito sa ating pag-aaralan ay, sabi niya, pressing toward the goal. Sino dito may goal sa buhay? Yung pastor, yung goal ko mag-asawa. Okay? Mangyayari po yun. Yeah? Ito po sinabi po ni Apostol Pablo sa text po natin sa Philippians chapter 3, 10 to 14. Sabi niya, I want to know Christ. Pag sabi niya, I want to know Christ. Hindi lamang po yung pangalan, kundi tingnan natin, bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, sabi ng Apostol Pablo. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold me. And then, sabi niya sa verse 10, brothers and sisters. Sinong kausap niya dito pag brothers and sisters? Sabi mo, ako. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Sabi ni Paul. But one thing, I do, ito daw ang ginagawa ng Apostol Pablo, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Basahin ko sa Tagalog, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Sinong gusto ng ganon? Lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap ko na marating ang layunin na nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So yan po sa Apostol Pablo na kung saan ay nandun siya sa sitwasyon na meron na siyang nakaranasan sa Diyos. Amen? Meron na siyang karanasan na kailangan niyang i-let go. Pangalawa, at meron na siyang ina-attain o meron siyang pinupursue. At siya ay nasa gitna. Ganyan ho tayo ngayon. Ang 2025
5 ay paalis na. Ang 2026 ay nandito na. At ikaw ay nasa gitna. Ano man ang nangyari sa mga nakalipas na panahon, nangyari na yon. At mayroong nag-aabang itong mga darating na araw na magandang bagay para sa iyo. Nasa gitna ka. Either manatili ka sa kahapon mo o harapin mo ang hinaharap mo. Amin po ba? Huwag kang matakot harapin ng 2026. Pastor, 2026, ganito. No. Huwag tayong matakot na harapin ang bukas dahil ang Diyos ang may hawak ng bukas. Amen? Being grateful for all the Lord has done ng 2025. Amen? Nakuha mo ang pamilya mo, ang nakapagtrabaho ka, lahat ng ginawang mabubuti ng Diyos, maging mapagpasalamat ka. Maging yung katabi mo, pasalamatan mo. Amen? Maging yung taong nag-persecute sa iyo ay ayaw sa iyo, pasalamatan mo na rin. Amen? Salamat na lang sa kanilang mga buhay. Hello? Pati yung mga negative na nangyari sa buhay mo, nangyari yon hindi para ibagsak ka, para lalong lumabas yung galing, yung talino, yung tatag na meron ka. Dito po sa mundong ibabaw, punong-puno ng pressures ng buhay. Amen? Punong-puno ng pressure bago ka ipanganak. Para lumabas ka sa sinapupunan, kailangan may pressure. O kailangan, re, 1, 2, 3. Kailangan may pressure. Marami hong kailangan. Kaya lang, kung alam natin pong harapin ang pressure ng buhay sa kasalukuyan natin ngayon, ay ito'y magiging blessing sa iyo. Sino po dito, tayo mismo yung mga 80s, 90s, noong 70s, yung pinanganak ka ng 1970. Okay? O 1980. Yung bang naranasan pa natin yung kaistriktuhan ng ating mga earthly parents? Yung sino nakaranas isinako? Isinako mo nanay mo. Hindi. Ikaw ang isinako. Pinaluhod sa munggo. Pinagsaraduhan ng bahay dahil nakipagsayawan hanggang madaling araw. Hello? Sino nakaranas sa ganon? Nang napalo, napengot ng iyong tatay ng iyong teacher. Nabato ng eraser. Marami. Alam nyo ba yung mga karanasan natin nung araw, ngayon ko na-appreciate lalo. Kahit ang magulang ko, hindi man sila Kristiyano, pero yung pag-istrikto nila, ako ang nagtatamasa, ako yung tumatag. Amen? Kasi 10 kami magkakapatid, 9 na lalaki, 1 babae. Ang tatay namin ay talaga namang hindi basta-basta. Pinapalabas niya talaga. Yung bang gigising kami ng umaga bago pumunta ng school. Pupunta muna kami ng bukid, mga 5 o'clock. Pupunta kami ng bukid, magtatanim ng palay. Bago mag 7:30, saka kami pupunta ng school. Pag-uwi ng hapon, pag-aagawan kami sa kaning lamig. Okay? Tapos, bago magdilim, nandun kami sa bukid ulit, nagtatanim o nag-aani ng palay. Yung mga ganong mga sitwasyon na parang napakahirap ng buhay. Pero ang nagtamasa ngayon, nagpatatag, kaya tayo matatatag ngayon dahil doon. Lahat tayo may karanasan na parang hardship, pressure ng buhay. Pero ngayon tumatag ka. Pero hindi ko naman sinasawalang bahala ang mga kabataan ngayon. Okay? Nakita nila yung ginhawa. Tingnan nyo, minsan, ang anak ay magsusumbong sa magulang. Nanay, Mami, yung teacher, sabi niya, ganito, ganyan. Ikaw naman na magulang, susugod ka sa school. Drinamahan ka lang ng iyong anak. Pagsasabihan mo yung teacher, nung araw, hindi man ganun. Hello? Pipingutin ka ganun pag mahaba ang buhok mo, pag kalalaki ka. Hindi lahat, mga kapatid, mga anak, minsan napapasubo ang magulang dahil minsan madrama tayo minsan. Tingnan nyo halimbawa si Caleb ko nung araw namin. Nung dumating dito ay German siya. Tapos nag-adjust siya ng French. Kitang-kita ko ang kanyang paghihirap, ang adjustment from German to French. Nakita ko, yung bilang magulang, parang gusto mong palitan
yung lingwahe ng buong Geneva para lang sa iyong anak. Hello? Ibig sabihin, kapag anak mo kasi ang naisalang-alang, sa ayaw mo at sa gusto, may mga unfair situation na kaya mong isang kalan ang iyong sarili para sa anak. Pero may mga napapahamak na magulang dahil din sa anak. Nagsumbong yung anak sa tatay. Tatay, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Napasubo yung tatay. Napahamak, hindi alam yung anak ang nagpahamak. O either way. Amen po ba? Dumating ho yung time na si Caleb at saka si Karsten ay nag-aral sila ng ski. At nung natuto sila ng konti, pinabayaan namin mag-ski sila sa may dinadaanan ng mga professional. Ang tagal na sila, ba't nasa na yung mga aking mga anak? Wala na, nandun pala. Tumba na sila doon. Iyak sila na iyak. Si Karsten at saka si Caleb. Iyak sila na iyak. And then sabi ko, alam ko, nasasaktan sila. Pero you know what? Dahil lalaki aking mga anak, I just try to, tumayo kayo dyan, tayo dyan. Tumayo naman, as if walang nangyari, dala-dala yung ski. Why? Kasi minsan, kailangan mo i-pressure para lumabas yung hindi nila nalalamang lakas nila. Hindi lahat ayu-ayuin o amu-amuin. May mga ganon, pero may mga sitwasyon na kailangan mong i-push, kailangan mong tiisin. Dito sa ating pinapag-aralan ay press on toward the goal. Pag sinabing press on, mayroon kang goal pero kailangan mayroong pressure, mayroon kang gagawin. Kung hindi mo pa nakakamtan ng goal mo sa buhay, dapat may gawin ka. Amen po ba? The goal of knowing, ano ba yung tinutukoy na Apostol Pablo? Hindi ho yung goal nito, hindi ho para maging marami ang kanyang followers, hindi para dadami ang kanyang ang kanyang pera, dadami ang kanyang ari-arian. No. Ang goal ni Apostol Pablo is knowing Christ. Pag sabi knowing Christ, napakahalaga sa panahon natin ngayon bilang Kristiyano na mag-effort ka sa pagkilala kay Kristo. Just imagine kung hindi ka nag-effort ngayon. Gininaw ka, maginaw. Hindi na ko aaten. Kung hindi ka nag-effort, kahit inaantok ka, nandiyan ka, gaganong-ganong ka. Dahil pareho tayong puyat. Pero thank God, nandito ka. Wala pa akong nakita na successful na tao, na businessman o sino man, na kapag tinanong mo, halimbawa, tinanong mo isang mayaman, o kaya successful siya, tatanong, hindi niya sasabihin. Alam nga sasabihin niya, alam mo, bago pala ako ipinanganak, pagkapanganak ko, ano na ako milyonaryo na ako. Walang ka-effort. Wala. May mga tao, lalong-lalo na ngayon, kausapin mo yung katabi mo, kapitbahay mo na naging umunlad ang buhay, sasabihin niya, alam mo, nung araw, dumating ako sa Geneva, wala akong kakilala. Di ba? Nag-uumpisa sa wala. Nag-uumpisa, sasabihin niya yung kanyang mga struggle. Nagtrabaho ako sa ganito, paunti-unti, nag-sacrifice ako. Kasi minsan ang nakikita natin ngayon ay yung ngayon na. Yung mga sacrifice, hindi nila nakikita. Nakakalungkot minsan sa henerasyon natin. Hindi naman nila lahat. Konting pressure, konting problema, maraming mga young generation na nagsasuffer ng depression. Nagsasuffer ng kawalan ng pag-asa. At the age of 17, 18, 19, 25, 30, wala na. Pero tayo, amen, nagkakawindang-windang na ang buhay, nandun ka pa rin. Lalo't lalo na ngayon, Kristiyano ka. Tignan mo nga yung katabi mo, titigan mo siya. Oh. Yeah. Kung hindi niya ikukwento yung pinagmulan niyang buhay, hindi halata sa kanya. Hello? Hindi halata sa kanya na yung taong yan ay dating ganito. Pero thank God, nilampasan natin. Kaya mga kapatid, sabi niya, I want to know Christ, to know the power of His resurrection and participation in His suffering. Yan ang aim o ginugol ni Paul. Pero ang goal ng tao, mga makamundong bagay. Once na ito ang ating goal, itong 2026,
payamanin ka man, o maghikahos ka man, saan ka man dalhin ng buhay, settle ka. Why? Yung source ng buhay, yung source ng pagpapala, nakilala mo at sumasa iyo. Hindi na nakadepende sa laki ng sahod mo o sana sa paligid mo. Why? Kasi nga ikaw mismo, satisfied ka, fulfilled ka. I pray yan po ang i-aim po natin. Babait ka na itong 2025. Pagdating ng 2026, babait ka pa. Maganda ka na ngayon, gaganda ka pa ulit. Amen po ba? Naglilingkod ka na ng 2025, lalo kang maglilingkod. Mahal mo na si Lord ngayon, malalo mo siyang mamahalin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ito yung panahon na yung parang nandun ka lang, na naghihintay ka na lang ng kung anumang mga bagay. Kailangan kilos-kilos naman tayo. Meron akong narinig na kilos-kilos naman para hindi may stroke, sabi. Nagbibiro. Kung nga naman, pag pakikinggan mo yon, pag kuna ka nga na nga sa kilos, ganun nga. Okay. Our goal as a believers and follower of Christ to actively participate in knowing Christ, to mature in our relationship with God. Mag-mature na tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo maging balat sibuyas. Hello? Iwasan na natin maging matampuhin. Yung hindi man nag-amen, nagtatampo. Okay. To grow in our walk with the Holy Spirit. Hindi lamang po yung walk with the Holy Spirit, yung nagtatangs ka. Hindi yun. Every conviction o leading ng banal na Espiritu, handa mo siyang sundin. No matter what. Okay? To grow in every aspect of our lives, spiritually, emotionally, physically. Lahat po tayo natututo. Even si pastor. Hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Hanggang ngayon, nakukorek pa rin ako. Willing pa rin akong matuto. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, willing ka pa ba? Hello? Tandaan po natin, para ma-reach natin yung goal natin sa buhay, hindi mo pwedeng nakaupo ka lang. Ang ating mga worship team, ang ating mga sumayaw, tumugtog, hindi man kagad-agad marunong gumitara si King. Hindi man kagad marunong mag-drum si Queenie. No, hindi kagad-agad. Inalaw nila ang kanilang sarili na nag-undergo sa proseso para matuto. Nung magkakakalyo ang dulo ng iyong daliri sa paggigitara, mangalay ang braso mo sa pagpalo ng drum hanggang natuto ka. Dito rin sa Switzerland, sa literal, sa babuhay natin. Nung una tayo pasok dito, hindi ka marunong magplancha. Hindi ka marunong magluto. May tinuruan ka magluto, magplancha. Ngayon, kahit isunuot mo na yung polo mo, napakagaling mo magplancha. Nakita mo kusot, wala nang tanggalan ng damit. Biro lang, baka gagawin nyo. Ang ibig ko pong sabihin, mas magaling ka na ngayon kaysa dati. Amen po ba? Bakit? Hindi dahil dahil isinalang tayo sa pressure, hindi sa pressure cooker, isinalang tayo sa sitwasyon na kung saan kailangan mong harapin. Sabi niya, to grow in a relationship with each other as a family of God, one body in Christ. Sa live group po ninyo, kakilala niyo po ba ang lahat? Ang kanilang pag-uugali. Kilala mo lang siya, pero nasurpresa ka, biglang nagtabog. Kala ko, tagal na tayo magkakilala. 21 years na tayo magkasama. Galit ka sa akin. Minsan, may mga ganong mga bagay. Pero at least nag-i-improve. Amen? Alam niyo mo ba ang number ni Pastor June? Ha? Anong number ni Pastor June? Kaya, baka iba ang tinitext ninyo, si Pastor di nagre-reply. May gano'n Pastor, alam mo, nagtatampo na ako bakit ho? Nagbibiro lang. Hindi ka nagre-reply. Ano bang number nyo?
Iba ho, tinitext po ninyo. Sabi ko, talagang hindi ako mag-reply. Baka ibang pastor ang tinitext mo. Okay. To be on fire sharing good news, the power of God to save people. Maging maapoy tayo to imitate God and grow in our obedience to God. When it comes sa pagsunod, lalo tayo naging masunurin. Nakakalungkot habang tumatagal ka, dumadami ang nalalaman mo, lumalaki ang influence mo. Yun na yung time na hirap ka ng maturuan. Sasabihin ng usher sa'yo, Sister, pwede ba kayo, ikaw na mag-adjust, pumagitna na kayo. Ba't ako Pero nung bago-bago ka, gusto mo lagi sa gitna. Wala dito yun. Sa susunod na year, ay mag-i-improve tayo sa pag-a-usher. Bibigyan namin kayo ng number. Pagpasok mo, kung ano yung number mo, doon ka upo. Dito. Baka magpapalit lahat sila, no? Magpapalit lahat. At para din tayo sa likod. Hindi nyo namin gagawin yun. Piro ko lamang po yun. To become true disciple of Christ, of Jesus, and become disciple maker. Okay? To be more passionate in serving God. Pag sabi passionate in serving God. Alam niyo sa paglingkod sa Panginoon, nagdadagdag ng apoy yan. Nagdadagdag ng passion yan. Halimbawa, hindi kayo assign na usher. Halimbawa, ang women's one, hindi kayo okay. Sino mang mga live, hindi kayo na-assign na usher. Di ba? Mas late kayo kapag hindi kayo assign. Pero pag assign kayong aga nyo, di ba? Ganon din ang worship team. Kapag hindi kayo naka-assign, hindi naman ako naka-assign. Kaya Friday night, Saturday night, hindi naman lahat. Telenovela, movie, sunod-sunod. Subukan, kaya nga natutuwa ako sa ating prayer everyday. Ina-assign namin kayo. Yung mga SOD graduates, ina-assign para lahat tayo mapupuyat. Yung iba sa inyo na nag-i-exhort, kunwari, nandito yung binabasa. Ang good morning, nahangin. Dahil lang po. Good morning. But anyway, lahat tayo natututo. Hallelujah. Number 2, let go of the past and press on toward the goal of knowing Christ. Sabi niya, one thing I do, forgetting those things which are behind. Kaya nga behind, kaya nga yung ex mo, kaya nga tinawag na ex. Forget. Pagkatay, forget. Amen. Kalimutan daw. Iwanan na. Yung mga dating buhay. Ba't napunta doon na biglang nag-ingay? Ano? Lahat po tayo may mga nakaraan. Pangit na nakaraan, pero nasa atin na ho. To forget is to stop dwelling on something, to let go of something or someone. Kailangan natin bitawan ho yung mga bagay na nagpahirap sa atin. Kaya nga pagpasok ng 2000 ng taon, nagkakaroon tayo ng cleansing, nagkakaroon po tayo ng fasting para ma-reset yung ating buhay. Amen? Kaya lang tayo minsan, lumilipas ang taon, dinadala pa rin natin ho yung ating pong buhay ng nakaraan. Alam niyo kung mga Israelites, bakit sila hindi nakarating sa Promised Land? Nakaalis na sila sa literal na slavery ng mga Egyptian. Pero alam niyo kung bakit? Hindi sila nakarating. Kaya lang, nakaalis na sila sa slavery. Pero yung character, yung pag-uugali ng slave, dala-dala nila. Dala-dala nila. Ang ano na, nung na-pressure rin sila sa buhay, ang bumubukas sa kanilang mga bibig, babalik sa dati. As sinisisi na si Moses. Minsan ganun tayo. Kapag may pressure sa buhay, balik na lang ako sa dati. Ganito, ganyan, umaalis, lumalayo, nag-exit, nagpa-flight. No, hindi yun.
hindi ka matututo. Marami mga kakilala ko na halos lahat ng mga kurso sa college ay dinaanan na niya. Puro first sem. Nag-engineer, di kinaya, lumipat ng pagdodoktor. Hindi pa rin kinaya. Pag na-nurse, di pa rin kinaya, palipat-lipat. Puro umpisa. Natuto naman, paunti-unti. Pero minsan kailangan mong harapin. Kailangan mong tumatag. Kailangan mong harapin. Don't look back. Stop dwelling on the past. Ito, ano yung mga nakalipas? Past hurts. Past failures, past discouragement, disappointment, misunderstanding, fights in bad experience, and past failure relationship. Let go na natin. Hindi mo kailangang dalhin yan. Marami ka nang dala-dala sa buhay na magagandang bagay. Huwag mo nang dalhin yung mga negatibong klase ng buhay. Huwag nating dalhin na sa 2026 ang mga galit, inggit, offense. Kawawa ka. Lahat po tayo hindi exempted sa puna ng tao. Alam niyo po ba na kapag mayroong pumupuna sa iyo at biniverbalize nila, huwag kang paapekto kung hindi naman totoo. Huwag kang paapekto. Kahit totoo man minsan, huwag kang paapekto. Why? Dahil hindi naman nagre-reflect sa iyo, nagre-reflect sa kanila. Sa mga nagpo-post ng Facebook yan, nagalit kayo kung anong sinasabi ninyo. Galit kayo sa administrasyon, galit kayo sa ganito, galit kayo sa ganyan. Akala nyo, pinapansin kayo mismo ng pinapasamaan nyo? Nagre-reflect sa inyo. Hello. Gumaganon ka sa Facebook. Pak. Ganyan ba? Pero mamaya, live ng streaming ng ating church na nandun. Sino ba ito? Sabihin nila. Kristiyano, hallelujah, praise the Lord, pero ganito pinagsasabi dito. Akala mo nag-reflect sa'yo. Sabi mo sa katabi, Di ba? Sa bawat pinupost natin sa social media, ulitin ko ito, maraming nakakakita. Pero 5 lang ang nagla-like. Maraming nanonood, pero 5 lang may gusto sa'yo. Ayaw din nila, pinapanood ka lang. Pastor naman, Happy New Year. Mag-ingat po kasi tayo. Yung mga style natin minsan, na gano'n, no. Huwag mong, alam natin yung tama at mali. May conviction ng banal. Gusto natin mag-improve. Tanggapin natin yung pressure ng pagbabago. Ano? Sabi niya dito sa 43 ng Isaiah, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, sabi dito, I am doing new things. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a new way. Sabi na Isaiah, kalimutan mo na ang mga nakalipas mo. Gumagawa ako ng bagong bagay. Kaya minsan hanggang ngayon hindi mo pa napapansin bagong kilay yung katabi mo. Kasi nakatuon ka pa sa luma niyang kilay. Minsan, ang anak mo, ang dami na niyang achievements, ang dami na niyang tagumpay sa buhay, pero nakatuon ka sa isang pagkakamali niya. Hello? Minsan ganyan tayo. Nakatuon ka sa mga, ganyan ka na naman. Ang dami mo pansinin mo naman yung bagong bagay. Ganyan minsan sa Diyos. Ang dami ng blessing ni Lord sa atin. Lalo nung Pasko, tignan nyo, bundat-bundat po kayo. Tayo. Hanggang ngayon, yung ibang pagkain naka-frozen. Nakahanda para sa New Year. Hello? Yung iba walang makain, ikaw naman suko ka. Nagluto ng beef broccoli, puro beef, walang broccoli. Sa Pilipinas, hanapin mo ang beef, puro broccoli naman. Luto ng pansit, puro pansit. Sa Pilipinas, dito puro sahog. Bakit? Ang sinasabi ko po,
kung mulat lang natin ang ating mga mata, hindi lamang sa mga material na bagay, iba sa spiritual na bagay, ang dami ng ginawang mabubuting bagay. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang dami na. Bilisan ko ng konti. Number 3 is the focus on press on toward the goal of knowing Christ. Focus lang. Pakisabi sa katabi, focus lang, kapatid. Kapag hindi ka nakatuon, hindi mo itinuon ang sarili mo kay Jesus, sa pag-fix ng iyong sarili sa buhay-buhay mo sa Panginoon, may stumble ka. Ay maraming hindi tumatagal kay Kristo dahil hindi sila focus. Kapag focus ang isang tao sa goal niya, sa literal, mafufulfill yun. Pero pag hindi ka focus, iba-ibang gusto mo. Ngayon, ito gusto ko. Bukas, ganun gusto ko. Ganun gusto ko. Naku, delikado. Amen? Tayo pa naman mga Pilipino, madaling maingganyo. Hello? Nag-post lang yung katabi mo ng maganda niyang bahay. Gusto ko rin ganun. Nagpapatayo ka ng bahay dito O kaya yung doon ang poste, dito naman yung bubong. Hello? Huwag tayo basta-basta maingganyo. Pakiusap ko mga kapatid, sa mga matatagal na sa abroad, huwag kayo basta-basta maingganyo. Bago pa, bebentahan kayo ng mga property sa Pilipinas. Walang problema doon, pero titiyakin ninyo, papuntahin ninyo ang mga mahal nyo sa buhay. Ang gaganda ng mga picture. Pagdating mo doon, sige laki pala ng kwarto ng gagamba. Pagpasok mo, ito na yon. Para sa inyo rin yun. Lahat yung tinutunan. Amen. Gusto natin lahat mag-invest. Gusto natin lahat gawin. Pero gawin natin maging wise po tayo. Hello? Sa mga naghahanap ng mga lifetime partner. Marinig mo sa telepono, parang boses ni Hello? Pero 98 years old na pala. Naghintay ka na rin lang. Huwag ka na. Akala mo, ikaw ang niya, yung pala kinuha ka niya para alagaan siya. Nakatipid siya. Maging matalino na tayo ngayong 2026. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya minsan kapag may pumupunta dito, minsan lantaran, may ibang lahi. May kausap ako nung araw, I think 2 years ago. Naghahanap daw ng mapapangasawang Pilipina. Are you sure? Sabi, yes. Really? Tinitignan ko, naku. Hindi niya alam ispelingin ang pangalan niya. Sabi ko, prayer ko, sana umalis na ito dito. Sana walang magkagusto sa kanya. Wala na dito sa church. Answered prayer ako. Kasi imagine, di niya alam ispelingin ang pangalan niya. Nakakalimutan niya kung anong letter M, ang letter N, letter S. Tapos maghanap ng girlfriend. Kawawa naman ang aking mga spiritual na, huwag na lang, uy. Ay, nako. Mag-focus kasi tayo sa Diyos. Kung darating yun, praise the Lord. Kung hindi, praise the Lord pa rin. Sabi mo lang, Pastor, kasi may asawa ka na. Hindi rin. Lahat may pressure sa buhay. Paggising mo, may pressure. Pagpapastor, may pressure. Nung nag-asawa kayo ng pastor, may pressure. Ay, hindi yun. Hindi. Lahat may pressure. Lalong-lalo na senior ka, may pressure. Kabataan ka, may pressure. Dalaga ka pa, nasa nasa tape measure ka na, may pressure. May pressure lahat. Pero kung ulitin ko mga kapatid, kung alam mong harapin ang pressure ng buhay, para sa'yo, mapapabuti ka. Amen. Mapapabuti ka. Pero pag hindi mo harapin, matutulala ka. Nako, Basilio, Crispin, ganun. Nasaan kayo? Naging sisa ka na. Pero kung alam mo, pressure, 2026, pressure ng buhay, let's get it on!
Oh, ganon. Yes, may problema. Pero mas maganda, harapin ko ang problema kasama si Lord. Hindi yung haharapin mo ang problema kasama si Lloyd. Hindi si Lord, si Lloyd. Okay. Fix your eyes on Jesus, looking away from all that will distract us and focusing on our eyes on Jesus. Akala kasi nung iba, boring ang ayan, ating ka ng church, hallelujah. Hindi naman boring Dito ka nga nasasatisfy. Ituon natin ang ating mga mata kay Jesus na siya ang nagsimula at pagiging ganap ng ating pananampalataya. Siya ay nagbata sa krus, alang-alang sa kagalakan itinalaga sa Kanya. Itinaga sa Kanya at hinamak niya ang kahihiyan. Pagkatapos ay umupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Yeah. Yan. Thank you, anak. Kapag yung pressing toward the goal, dapat ay alam, may direction po tayo. Pasulong po, hindi pa atras. Pasulong, hindi pa urong. Amen? Ahead of you is victory. Ahead of you is breakthrough. Ahead of you is salvation and so on. Marami pong nakaabang na mga tagumpay, pagpapala kapag alam po nating mag-press on. Kahit papalit-palit ang taon, kung wala ka namang, wala tayong planong mag-adjust ng konti. 10 years ka na sa church, hindi ka pa nag-EGR. 10 years ka na sa church, ayaw mo pang magpagamit sa Panginoon. 10 years ka na sa church, alam mo, nakakaranas ako sa Lord, pero ayaw mong, kapatid, it's high time na mag-commit tayo sa Kanya. Tumayo po tayo lahat. Number 4 is the last one. Even in hard times, it says here, keep pressing on toward the goal. Hindi lahat ay thumbs up. Hindi lahat ay smooth. Amen? Pero maganda, willing tayo. Kahit sa panahon ng hard situation. Sa verse 12, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Alam niyo po ba na sa Apostol Pablo, sa Apostol Paul he was a persecutor. Nagpe-persecute siya. Actually, kasama siya na pumatay kay Stephen. Alam po natin yan. Sa Acts chapter 9, doon siya nakakilala sa Diyos. Doon siya na born again, na renew, na transform. Genuine yung kanyang transformation. Kaya lang, kinakatakutan siya ng mga unang mga disciples, ng unang mga Kristiyano. Ayaw tanggapin. Tumagal ito ng mga 14 years na ayaw siyang i-accept ng mga believers. Marahil ganun tayo. Nabago na tayo, pero minsan di tayo hirap silang magtiwala sa atin. Pero you know what? Pressure yun. Yan si Apostol Pablo. Pero alam niyo ang ginawa niya? Instead na mag-focus sa mga Jew, pumunta sa mga Gentiles. Hindi niya hinintay ang approval ng mga tao. Ang hinintay niya yung approval ng Diyos. Ano man po ang pressure ng buhay ng tao na sinasabi ng tao, hindi lahat mag-agree ka, hindi lahat yun ang sundin mo, as long na alam mo tama ang puso mo sa Diyos. Si Apostol Pablo, sumakay siya ng ship, nagkaroon ng shipwreck. Naglilingkod siya sa Diyos, pero na-found out niya ang kanyang sarili. Palutang-lutang na lamang siya sa dagat na may kasama ang mga debris na kung saan yung barko na lumubog. Just imagine that, ginawa mo ang lahat para sa Panginoon. Sacrifice dito, naglilingkod, pero dumating yung time, palutang-lutang ka na lang. Pero hindi ho nabahala si Apostol Pablo doon. Nasadsad sila sa island ng Malta. Nasadsad sila sa island ng Malta. Di nandun siya, nag-gather siya ng mga sticks. Alam niyo yung story na yun, di po ba? Nandiyan ba yung mga worship team natin? Nag-gather siya ng mga sticks, gratitude siguro. Nag-gather siya ng mga sticks para maggumawa ng siga, para mainitan ang kanilang katawan. And then suddenly,
kinagat siya ng viper, ng snake. Sumabit sa kanyang kamay. Anong ginawa ni Apostol Pablo? He just shake it off. Sabi ng mga tao nung kinagat siya ng snake, sabi ng mga tao sa paligid niya sa island ng Malta, naku, na baka kasalanan yung taong yan. Wrong judgment. Nakaligtas siya sa paglubog ng barko, pero hindi siya makaligtas sa kamandag ng ahas. Sabi ng mga tao, hinihintay nilang tumumba, hindi siya tumumba. Ano matututunan natin doon? Ang wrong judgment man ng tao may iba kung alam mong i-shake it off. Mayroon mang maling komento sa'yo. Maling shake it off. Pero kung si Apostol Pablo hindi niya shake it off, yung kamandag ng ahas, mananatili na ganon ang judgment ng tao. Pero tayo as a believer of Christ, hindi po tayo exempted ho sa mga ng tao. Pressure sa buhay. Sometimes, ang gagawin mo, you need only to shake it off. Ipagpag mo lang. Iwaksi mo lang para maiba ang pananaw nila sa iyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, shake it off. Yeah? Kung sabihin nilang wala ka ng pag-asa, sasabihin nilang mahirap ka, sasabihin nilang hindi ka na magbabago, ano bang mga masakit na salita na misinterpret nila yung mga kilos mo, mga paggalaw mo, shake it off! Isa pa ho na ultimate na halimbawa po natin ay si Jesus. Napakatindi yung pressure ho bilang anak ng Diyos sa Garden of Gethsemane. Na to the point ng prayer niya sa Father, gusto na niyang lampasan yung saro ng paghihirap. Nagsama siya ng kanyang mga disciples, si Peter, James, and John, na mag-pray sa kanya, na umalalay sa kanya sa suffering, sa hirap, sa pressure ng buhay na kanyang hinaharap. Pero ang ginawa ng tatlong yon, natulog. Tinulugan siya. Pero habang natulog siya, ang Diyos nagpadala ng angel na magpalakas sa kanya. You know what? Yung pressure na yun kay Jesus, yung sinabi niya, not my will, but your will. I pray every time na dumarating tayo sa conviction, sa leading ng Banal na Espiritu, mataas man ang gusto ng flesh mo, magigante, o mataas man ang gusto ng laman mo na gawin ang bagay na para sa iyo, na ikaw magbibinipisyo, I pray na kagaya natin si Jesus, Lord, not my will, but your will. Kung kailangan kong lunukin ang pride ko, Lord, para magpatawad, gagawin ko. Amen. Kung kailangan kong ibabang aking sarili para ma-restore, mangyari lang ito para yung ibang maligtas, I will do it for your glory. Pero you know what? Iba yung pressure na yon, nagdala sa kanyang kamatayan. Pero yung after ng kamatayan, lumikha ng kapangyarihan. Sometimes yung pressure sa buhay natin, kapag alam nating harapin, dadalhin tayo ng Diyos sa next level ng kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. That's why we have salvation. Amen? Kaya mayroon tayong kaligtasan. Hinarap ng mainam, ng maayos ng ating Panginoong Hesus yung pressure ng pagkapako niya sa cross. Kaya meron tayong kaligtasan. Makinig kayo sa akin, mga kapatid. Ano mang pressure na pinagdadaanan mo sa family, sa health, sa future, hindi ito yung panahon na mag-give up ka. Harapin mo yan ng maayos. Huwag mong tatalikuran. Harapin mo yan. Be responsible. Hallelujah, God. Father, in the name of Jesus, sa oras na ito, ng 2025, O God, ang dami mong ginawa sa amin. Ngayon, O God, kagaya ng Apostol Pablo, Lord, we're gonna press on toward the goal. Kasama, O God, yung press on na yon, yung pressure sa paligid namin. Yung mga adjustments, mga process na nangyayari sa aming buhay, na i-pray na maunawaan namin ito dahil mas concerned ka sa obedience po namin, sa character namin kaysa sa comfort namin.
Gusto mo kaming sumunod. Gusto mo ang karakter namin maayos. Kaya kailangan naming ma-filter, kailangan naming dumaan sa sitwasyon na kung saan minsan hindi namin maintindihan. Alam niyo po yung aking sinasabi. May mga sitwasyon ho na hindi natin maintindihan, pero ngayon nauunawaan mo lalo. Hallelujah, God. Yes, Jesus, Jesus. Pwede po ba? Sige ho. Diyan na lang po kayo sa inyong kinakatayuan. Lahat ng mga baggages, lahat ng mga burden, lahat ng mga negatibong kaisipan, lahat ng mga bagay na hindi maganda na nangyari sa iyo itong 2025, sa pamamagitan ng panalangin, i-let go mo ngayon yan. I-let go mo na yung mga pangit na sitwasyon, mga negatibong komento, ipaubaya mo na sa Diyos. Oh, hallelujah, God. Yes, Jesus. Come on, talk to God right now. Kausapin mo ang Panginoon. Kalimutan mo muna yung nasa kaliwat kanan mo. Just between you and God. O Diyos, nandito ako. May mga bagay, O God, na dala-dala ko, nabibigatan ako dito. But God, ina-unload ko ito. Oh, Jesus. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. Hallelujah, come on. So I throw up my hands, praise you again and again. Some of you parang haharapin, mayroong fear. So that Meron kang fear na harapin ang bukas. Huwag kang matakot. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I got one response. I got just one Yes, move. Jesus. With my arms stretched wide, I will worship you. Yeah. So I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah. Yes, Lord. Nothing else fit for a king. So that I have is a hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sino dito handa nang harapin ang next year? Sino dito parang kinakabahan ka na harapin ang next year? Come on. Awitin natin ito. Come on, my soul. Habang inaawit natin ito, kaya mong ihanda ka ng Diyos. Don't you get shy of Lord, me. patapangin mo Lift kami. up your song. Alisin mo ang You takot. got a lion inside of those lungs. Get up and Come on, sing it louder. praise the Lord. Come on, my soul. Oh,
on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Come on, my soul. Don't you Panginoon, get maraming shy salamat. of me. Maraming salamat, Lord, sa opportunity, O God. Hallelujah! Hallelujah! Your soul, you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Hallelujah, God. So I throw up my hands, praise you again and again. Tasan po natin siya ng kamay. So that I have is a Lord, we surrender. hallelujah. Surrender, Lord. Hallelujah. And I know it's not much. I've nothing else fit for my King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen.